Magandang umaga mga bata. So bago natin simulan ang ating leksyon, manalangin muna tayo. Sinong gustong mag-lead ng ating prayer? Okay, maaari mo lang simulan. Amen. So once again, magandang umaga mga bata. Very good. So ngayon naman ay i-check natin ang inyong attendance. Say present if present kayo and absent if absent ang inyong mga seatmate. Naintindihan? Okay, so present. Present. Very good. Lahat kayo ay present. So, perfect attendance for this day. Kaya naman, ngayon naman ay i-review natin ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. So, ano nga ba yon? So, una, pumasok sa takdang oras. Pangalawa, isuot ang tamang uniforme. Pangatlo, igalang ang mga guro at ang mga namumuno sa paaralan. Pang-apat, maghintay ng tawag sa pagsagot sa klase. At syempre, panatilihing malinis ang silid-aralan. Maliwanag? Okay, very good. Ngayon naman, nailabas ninyo ang inyong mga takdang aralin at atin itong susuriin. So, change your paper na with your seatmate. Okay, nakapagpalitan na ba? Okay naman. Mag-check na tayo. So, sa number 1, ang tamang answer ay B. Number 2, C. Number 3, ano? A. Very good. So, number 4, D. And number 5, C. So, sino ang naka-perfect score? Very good. So, bigyan ninyong palakpak ang mga naka-perfect score. Ngayon naman ay balikan natin ang ating tinalakay kahapon. Ano nga ba ang ating paksa kahapon o ating tinalakay kahapon? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa mga pagsusumikap ng mga Pilipino na tungo sa pagtatag ng sariling pamahalaan. So, batay sa inyong naunawaan sa ating paksa kahapon, nakatutulong ba ang Pilipinasasyon sa Pilipino noong panahon rehimeng Amerikano at bakit? Yes, tama. Nakakatulong ito para magkaroon ng kapangyarihan ang mga Pilipino. At sino naman ang maaaring magpagbigay ng kahit isang halimbawa lamang? Ikaw? Okay, very good. Isa sa mga halimbawa ay ang kapangyarihan tulad ng pampolitika. So, very good. May naintindihan, may naalala, no? So, ano naman ang dahilan ng pagpapadala ng mga misyong pangkalayaan ng mga Pilipino sa Estados Unidos? Yes? Tama. Para mabigyan ito ng pansin ang mga limitadong militar ng Estados Unidos sa hilaga ng Pilipinas. So, very good kayo, no? Kaya naman, ngayon ay tumungo tayo sa ating... So, ano ang inyong nakikita? Nais kong obserbahan na itong picture na aking inihanda. Ano ang inyong nakikita? Very good. Ito ay ang panunumpa ni Pangulong Manuel Rojas at ng Vice Presidente Sergio Osmeña sa panahon ng pamahalaang Commonwealth. So, very good. Meron kayong idea about this topic natin for this day. Ano naman ang mahalagang pangyayari na naganap noong panahon ng Commonwealth, pamahalaang Commonwealth? Mahalagang papel nila Manuel Rojas at Sergio Osmeña. Tama. So, si Manuel Rojas ay naging presidente sa pamahalaan ng Commonwealth at si Sergio Osmeña naman ang naging vice-presidente. So, naintindihan ba? Okay, very good. So, ngayon naman ay tumuloy tayo sa ating layunin. So, ang ating layunin para sa araw na ito
ay sa araw na ito ay sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nasusuri ang kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth. Pangalawa, nakapagbabahagi ng kahalagahan ng kalayaan at nakapagpapahayag ng mga naisagawa sa panahon ng Commonwealth at ang mga kahalagahan nito. So, ready na ba kayo na matuto? Okay, very good. So, ngayon naman, nagtumungo tayo sa ating aktibidad para sa araw na ito. So, ang activity natin ay isang pangkatang gawain. So, bumuo kayo ng 3 grupo at mamili ng isang leader. So, ang kailangan gawin ay gamit ang illustration board na meron dyan, pakikuha. Illustration board at chalk ay isulat ang tama kung ang pangyayari ay naganap noong panahon ng Commonwealth at mali naman kung hindi. So, naintindihan? Okay, so, bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Kaya? Okay, so, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isulat kung tama o mali. So, ready na kayo? Group 1? Group 2? How about group 3? Okay, so simula na. So, una, pinatunayan ng mga kababaihan na kaya nilang humawak ng tungkulin sa pamahalaan. Tama o mali? Tama, very good. Group 1 and 2, nakakuha ng tamang sagot. Very good. So, lagyan nyo ng point sa taas, ha? Huwag kalimutan. So, sa number 2, isinulat ni Manuel Alcázar ng kodigo ng kagandahang asal bilang gabay ng mga taong naglilingkod sa pamahalaan. Tama o mali? Tama. So, ang tamang sagot ay tama. So, group 1, 2, and 3, lahat kayo ay lagyan niyo ng puntos ang inyong illustration board. At sa panghuli naman, lumikha ang Commonwealth ng iba't ibang ahensya upang malutas ang mga suliranin ng bansa. Tama o mali? Be? Tama o mali? 5, 4, 3, 2, 1. Itaas ang inyong illustration board. Okay, very good all groups. So, tama. So, ngayon naman ay next. Ano kaya ito? So, ready? So, ito naman ay tama at mali pa rin. So, grupo pa rin ba or individual? Anong gusto niyo? Okay, so, para naman dito, so, ang panuto, tama o mali. Isulat ang tama kung ang pangyayari ay naganap noong panahon ng Commonwealth at mali kung hindi. So, una. Sige. Ano natin siya? Individual. Madali na lang ito. Since alam niyo na kanina, groupings na ngayon naman individual. Ngayon naman ay individual na ito. So, kumuha kayo ng inyong papel at isulat kung tama ulit. No cheating, okay? So, una. Ready? Okay, ready. So, nabigyan ng pagkakataong makaboto ang kababaihan sa panahon ng Commonwealth. Tama o mali? Tama, dahil may tinatawag na tayo ngayong Women's Suffrage Act na pwede nang bumoto at iboto ang mga kababaihan kung gusto nila. So, pangalawa, hindi umunlad ang mga taniman ng bigas at mais sa Mindanao. Tama o mali? Mali. At pang-sampo, ang bilis natin sa pang-sampo na tayo. Pagiging 5 taon na edukasyon sa elementarya sa halip na 7 taon. Tama o mali?
Mali. So, di ba? 6. So, very good kayo nun. Na-analyze na ninyo na may natutunan talaga kayo, no? May idea talaga kayo about this topic. So, magaling. So, bigyan ninyo ng 10 palakpak ang inyong sarili. Very good. Kaya naman, ngayon ay tumungo tayo sa ating leksyon. So, ano nga ba ang leksyon natin ngayon? So, ang leksyon natin ngayon, ang paksa natin ngayon ay ang pamahalaang Commonwealth. So, noong ika-15 ng Nobyembre 1935, isinagawa ng mga Pilipino ang isa sa mga huling hakbang tungo sa kalayaan sa pagpapasinaya ng Commonwealth ng Pilipinas. At inihalal si Manuel L. Quezon at ang kanyang katambal sa pagtakbo na si Sergio Osmeña Sr. bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Ang pangkalahatang layunin ng pamahalaang Commonwealth ay maihanda ang Pilipinas sa ganap na pagsasarili sa loob ng 10 taon. Ang pamahalaang Commonwealth ay binubuo ng 3 sangay. Ano nga ang 3 sangay ng bansa, ng pamahalaang Commonwealth? Ito ang lehislatibo, ehekutibo, at hudikatura. So, very good. So, upang matiyak ang pantay-pantay na pagtanggap ng katarungang panlipunan para sa lahat, isinagawa sa pamahalaan ang mga sumusunod. So, makinig. Pagpapatupad ng minimum wage law, pagtatag ng Court of Industrial Relations, pagtatalaga sa Mindanao bilang pook pansakahan sa pamamagitan ng Homestead Act. Familiar ba kayo sa act na to? Dahil nandito tayo sa Mindanao, dapat familiar kayo dyan. At mga programa para sa edukasyon. Pagsulong ng wikang pambansa, pagkilala sa karapatan ng kababaihan sa pagboto at marami pang iba. So, ayun no, ang dami no, ang daming naganap, ang daming isinagawa sa pamahalaan ng Commonwealth, diba? So, very active. So, ano nga ba ang mga, sige, review. Ano ang mga naitalaga? Pamahalaang ng Commonwealth, review. Kung nakinig, tama, ang mga naitalaga ay ang Homestead Act, and about education, and minimum wage law. So, very good. So, tama lahat ang nabanggit ninyo, no? Ngayon naman ay bumuo ng 3 grupo. Ito ay reporting, group reporting. So, bumuo ng 3 grupo at pag-assign kayo ng inyong leader. Assign ng leader at ang mag-report. Isang reporter, okay lang? Okay, isang reporter. So, iulat ito sa harap ha. So, para sa unang katanungan, isulat ito sa Manila bond paper. Isulat sa Manila bond paper. Itong sasabihin ko, hindi pala. Sa unang grupo, para sa unang pangkat, ang inyong question ay, kailan pinasinayaan ng malasariling pamahalaang Commonwealth? So, ayun lang pala. Sa isang grupo, isang paksa or isang topic lang din, iulat ito sa harap. So, ayun ang sa unang grupo. Para naman sa pangalawang grupo, ang inyong katanungan or yung task ay, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pambansang wika? I-explain ito ha, kung bakit. At para naman sa ikatlong grupo, ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng karapatang bumoto sa mga kababaihan? So, ready?
Sulat ang inyong sagot, bubuo ng sagot, isulat ito sa Manila paper, then ulat sa harap. Naintindihan? May question? So, tama. Ang group 1, no? So, pinasinayaan ang malasariling pamalaang Commonwealth noong Nobyembre 15, 1935. Kanina, no? Leksyon natin ito kanina. Tinalakay natin ito kanina. At sa group 2 naman, mahalaga na magkaroon ng pambansang wika ang isang bansa dahil isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan or na-identify tayo at dahil sa ating wika, diba? At para na rin mas ang communication, tuloy-tuloy, epektibo ang komunikasyon natin sa loob ng bansa. At sa group 3 naman, ang karabatang makapagboto ang mga kababaihan o Women's Suffrage Act ay nagbibigay na pantay ng karapatan sa mga babae para bumoto at iboto, kapangyarihan na bumoto o maihalal kung gustuhin nila sa pampublikong posisyon. So, very good lahat, no? Nagtulong ba ang lahat? Nagtulong-tulong ba ang lahat? Okay, very good. Ngayon naman ay meron akong katanungan. So, base sa ating mga tinalakay at inyong mga background knowledge, ay ano ang inyong masasabi tungkol sa nangyari sa pamahalaang Commonwealth? Yes? Yes, very good. No? Thank you sa idea. Thank you sa answer. So, for you is beneficial siya. Ano siya for women's, right? Because kanina pa ulit-ulit tayo na meron ng women's suffrage. Pwede nang bumoto, ganyan. Ano naman sa'yo? Oh yes, para sa education. Mas naging ano na ang education now. Better. At masasabi ba ninyo na may kalayaan na tayo ngayon or mas may kalayaan na tayo ngayon sa nangyari noong panahon ng Commonwealth? Yes? Yes, very good, no? Dahil sa nangyari noong panahon ng pamahalaang Commonwealth, mas may kalayaan na tayo sa mga kababaihan, of course. And sa atin na rin now, kung hindi dahil sa mga nangyari dati, baka wala tayo masyadong kapangyarihan ngayon o kalayaan ngayon. Diba? Yun naman yung ina-aim is to have freedom. But of course, dapat we should be aware of our freedom and maging cautious tayo sa mga ginagawa natin. So, very good, no? Very active, participative kayo lahat. Dahil sa pamahalaang Commonwealth, meron na tayong tinatawag na kalayaan at nagdagdagan na ang ating karapatan, lalong-lalo na sa mga kababaihan at dami na tayong mga laws, gaya ng Homestead Act, Minimum Wage Law, Women's Suffrage Law, dami. So, ayun, kaya naman, gamit ang inyong natutunan sa ating klase at sa mga inyong pang mga reviews or background knowledge, meron kayong sasagutan. So, kumuha ng papel at sagutan ito. So, ipagtambal siya ang hanay A sa hanay B. Isulat lamang you need to complete the table and ganun lang, right? Pagtambalin lang. So, sa number 1, ito ay isang kilusan ng lalayong kilalanin ng karapatan ng babaihang Pilipino na bumoto at lumahok sa politika. So, ano yun? Ito ang sulat. And lastly, isang pamahalaan ng Pilipinas kung saan saklaw pa rin ang pangyarihan ng Estados Unidos, ngunit sila'y inihahanda sa ganap na pagsasarili makalipas ang 10 taon. Ang inyong sagot isulat sa papel. Okay?
Maaari ko na ba tapos na lahat? Maaari ko na ba kunin yung mga papel? Okay, very good. So, very good. Complete, no? Base sa inyong mga nakikita kong mga sagot, maraming mga tama. So, nakatapos na tayo, no? Ang galing-galing na, sagutan na natin lahat. Ang aktibidades, nakapag-leksyon na tayo, may natutunan kayo. Very active sa recitation. And ngayon naman, of course, meron tayong takdang aralin. So, para sa inyong takdang aralin, sumulat. Be creative, ha? Sumulat ng tula o awiting may tema ng kalayaan. So, isulat ninyo ito sa kwaderno. Pwede na sa kwaderno. So, ayun. So, be creative as you need. So, huwag kalimutan, ipasa ito bukas. At ayun lamang para sa araw na ito. Salamat sa inyong partisipasyon. At yun lamang. Goodbye, class! Bye!